Arestadong siyam na Koreano na target umano ang mga kapwa Koreano sa online credit scam. Kalaboso rin ng isang Indian national at 8 iba pa dahil sa pagpapatubos ng isinalang sasakyan gamit ang casino chips. Saksi, si John Consulta. Pagkatanggap ng bayad ng mga suspect, magkakasabay na hinuli ang Indian sa parking area at Pilipinong nasa isang establishmento sa Parañaque City. Agad kinapkapan at inaresto ang 6 na Indian habang huli rin ang 3 umanong kasabwat. Sumbong ng complainant sa NBI, isinanla niya sa isang kumpanya ang kanyang sasakyan sa halagang 70,000 pesos. Pero nirentahan umano ito ng Pilipinong suspect at saka isinanla naman sa mga Indian. Ang mga ito humihingi naman daw ng 450,000 pesos para matubos ng original owner ang sasakyan. Kung makita natin, parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11" dahil ilang times yung sobra-sobra yung hinihingi nila. From the start, ang pakay pala is isang lang, hindi naman rentahan. So, kinonsider namin to na car na vehicle. Ang pakilala po nila ay mga medical students sila sa isang universidad sa Northern Luzon. Pero nakakapagtaka dito, kung sila ay mga estudyante ng medisina, bakit nandun sila sa casino na nagdidil ng mga sasakyan? Para hindi raw chap-chapin ang kotse ng complainant ng mga Indianong suspect, nagdemand sila hindi ng pera kundi casino chips bilang pagtubos sa hawak nilang sasakyan. O baka nag-iisip sila na nagpamark kami ng pera. So gusto nila to use the facility of the casino, gusto nila i-convert sa chips. Ito ay parang pagkula o tinatawag natin pag-launder, no? And they always think na kapag chips, hindi kaya ng NBI na i-mark yung chips. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. So how much are you asking? 200 only, sir. Only 200,000. If you're students here in the Philippines, why are you engaging in such transactions? Gipit lang po ako, sir. Sobrang laki po. Yung pagsisisi ko po kasi hindi ko pa kala magkaganito. Sa hiwalay na operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit sa Parañaque pa rin, arestado ang 9 na Koreano na umano'y sangkot sa online credit scam. Kapwa Koreano raw ang kadalasang nabibiktima. Kumpiskado ang mga computer, gadget at script na ginagamit nila sa online panluloko. Pag nag-apply na ng loan, sisingilin na nila ng processing fee itong mga to. Pag nakuha na yung processing fee, nakabigay na sila lahat ng mga sensitive details nila, bigla na lang mawawala. So, nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. They are presenting here as a tourist. They are compliant with the immigration conditions. Unfortunately, doon nakita na tayo na mayroon silang ginagawa na hindi naman tugma sa isang turista na dayuhan dito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga inarestong Koreano. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.